Hello po Sir Bob. Ako si Harold, taga Antipolo. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang karanasan ko noong high school. Sana po maging babala ito sa mga makikinig sa inyo, lalo sa mga mahilig mag-camping sa bundok. Simulat sa pool, pangarap ko na talagang makasama sa jamboree. Para sa mga hindi pamilyar, yung jamboree ay yung gathering ng mga Boy Scouts kung saan nagsasama-sama para sa iba't ibang outdoor activities, lalo na yung camping sa bundok. Matagal ko nang gustong sumali pero palaging tutol sina mama at papa. Lagi nilang sinasabi na baka mapahamak ako doon. Pero syempre, hindi ko masyadong pinansin yung sinabi nila. Ano naman kasi ang masama sa camping, di ba? Kaya nung nabalitaan kong magkakaroon ng jamboree sa kabilang bayan, hindi ko na pinalampas. Sinabi ko kay mama na safe naman daw kasi may mga gurong kasama. Isa pa, 3 araw lang naman kami sa bundok. Papayag na sana sila. Pero nung narinig nila na may buntis na teacher na sasama para mag-guide, lalo silang nag-alala. Naniniwala kasi ang mga magulang ko sa engkanto at aswang. Pero wala na silang nagawa kasi tutuloy na ako nun. Pagdating namin sa bundok, tanghali na. Malamig ang simoy ng hangin at ramdam mong sariwa ang paligid. Tuwang-tawa kami ng tropa kong si Michael. Siyempre, gusto naming maiba kaya nagtayo kami ng tent na medyo malayo sa mga kasamahan namin. Hindi naman sobrang layo pero sapat para maramdaman naming solo namin yung paligid. Tanaw pa rin naman namin yung ibang tents. At kung may emergency, isang takbo lang. Kasama namin si Ma'am Liza, yung buntis naming guro. Maliit pa naman yung tiyan niya kaya pinayagan ng school. Mabait siya pero may pagka-istrikto lalo sa oras. Ang sabi niya, pag 6:00 na ng gabi, bawal nang lumabas ng tent. Delikado sa bundok. Sumunod naman kaming lahat. Saka protected naman daw yung bundok, sabi ng mga locals. Wala raw makakaakyat na iba habang naroon kami. Pero nung unang gabi pa lang, ramdam ko na agad na may kakaiba. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may bumabalot na bigat sa paligid. Habang nakahiga kami ni Michael sa tent, bigla na lang kaming nakarinig ng mga yabag. Akala ko nung una, hangin lang na nagpapagalaw sa mga tuyong dahon. Pero hindi. Parang may naglalakad talaga sa labas. Mabigat yung tunog ng hakbang, tipong hindi lang basta hayop. Pero dahil pagod kami sa activities buong araw, binaliwala lang namin. Siguro isa sa mga kasama namin na pasaway at naglalakad-lakad lang. Kinabukasan, nagkwentuhan kami ng iba pang mga scouts. May ilan din pala na nakarinig ng kaluskos, pero tulad namin, hindi na rin nila pinansin. Wala naman kasing sumisigaw o humihingi ng tulong, kaya safe pa rin. Pero nung sumunod na gabi, doon na nagsimula ang totoong bangungot. Mga bandang hating gabi, habang nakapikit ako, narinig ko na naman yung kaluskos. Pero nung mga oras na yon, mas malakas na. Parang may humihila ng mga sanga. May mga dumadaang mabibigat na paa sa paligid. Pinilit kong kumalma. Iniisip ko na baka hayop lang. Pero nung narinig ko yung pag-ungol, doon na tumindig yung balahibo ko. Hindi kasi normal yung tunog. Hindi siya parang ungol ng aso o baboy ramo. Iba kasi, parang pinaghalong alulong at pag-angil na hindi ko maipaliwanag. Tapos biglang nag-iba ang lahat. May sumigaw na mula sa kabilang tent. Boses ni Ma'am Liza. Hindi ko na alam kung anong nauna, yung kaba ko o yung pagtakbo palabas ng tent. Sinalubong kami ng malamig na hangin at nakita ko na lang na naglalabasan na rin yung iba naming mga kasama patakbo papunta sa tent ni Ma'am. Sumunod na rin kami. Nang makita ko siya, halos mawalan ako ng hininga. Nakahandusay si Ma'am sa loob ng tent, yakap-yakap ang tiyan habang nanginginig. Hindi ko agad makilala si Ma'am Liza sa itsura niya. Parang ibang tao yung nasa harap namin. Yung dati naming guro na laging maayos at kalmado, nung mga oras na yon ay parang nawala ng ulirat. Hindi maipinta yung itsura niya.
putlang-putla na parang naubusan ng dugo. Basang-basa din siya ng pawis kahit malamig naman ang simoy ng hangin sa bundok. Yung mga mata niya nanlalaki sa takot at kahit umiiyak siya, walang tunog na lumalabas mula sa bibig niya. Puro hikbi lang at panginginig sa paghinga. Lapit kami ng lapit pero parang mas lalo siyang natatakot sa tuwing may gagalaw sa amin. Yung para bang kahit kami, hindi niya makilala. Nung tinangka siyang hawakan ni Michael para alalayan, napaatras siya. Parang may nakita siyang mas nakakatakot kaysa sa nakita niya sa tent. Doon ko napansin yung kamay niya na may mga gasgas at sugat na sariwa. Para bang pilit niyang pinagtanggol ang sarili. Pero ang mas nakapagtataka, may mga bakas ng dugo sa gilid ng tent niya na hindi naman galing sa kanya. Nilapitan ko yung tent at doon ko nakita ng malala yung marka ng kuko na parang sinadyang buksan yung zipper ng tent mula sa labas. Hindi ito simpleng hayop lang. Ang lalaki kasi ng bakas. Parang hindi pangkaraniwan. Sa lupa, kita rin yung mga patak ng dugo. Hindi lang basta tumulo, kundi parang may humila ng dugo ang bagay papalayo. Habang nagkaagulo kami, pinilit naming pakalmahin si Ma'am. Tinabihan na siya ng isa naming leader. Hawak-hawak yung kamay habang paulit-ulit na sinasabing ligtas na siya. Ilang minuto pa yung lumipas bago siya tuluyang nakapagsalita. Bulong lang nung una, halos hindi marinig. Pero nang marinig namin yung sinabi niya, nanindig ang mga balahibo ko. Nauutal pa niyang sinabi na may nagbukas daw ng tent niya. Halata rin sa kanya na hirap siyang alalahanin yung nakita niya. Akala niya raw ay isa sa amin, pero hindi. Hindi raw tao. Tumulo na yung luha niya habang tuluyan niyang nilalabas ang takot. Dagdag niya, isang nilalang daw yon na mukhang aso pero hindi normal. Mas malaki daw ito kesa sa tao. Yung mga mata nito sobrang pula. Tapos yung bibig daw ay puno ng dugo. Habang kinukwento niya yon, parang nararamdaman ko rin yung kaba na naramdaman niya. Yung tipong gusto mong tumakbo o sumigaw. Hindi ka makagalaw sa sobrang takot. Sabi pa niya, nung una, akala niya ay hallucination lang dahil sa pagod. Pero nung naamoy niya yung mabahong hininga ng nilalang, doon niya napagtanto na totoo nga yun. Amoy dugo at panis na laman. Parang bulok na hayop. Hindi na maagalaw si Ma'am sa takot. Ang tanging nagawa na lang daw niya ay yakapin yung tiyan niya. Yung para bang instinct na protektahan yung baby niya. Yung nilalang, naatitig lang daw sa kanya ng ilang segundo bago ito biglang dumakbo palayo. Pero naramdaman pa rin daw niya yung presensya nito kahit wala na sa tent. Pagkatapos niyang ikwento yon, nagkatinginan kami. Walang nagsalita pero pare-pareho naming alam kung ano yung nilalang na yon. Hindi ito basta ligaw na hayop. Sigurado kaming aswang ang pumasok sa tent ni Ma'am. Yung mga bakas ng dugo, laki ng mga kuko sa tent, yung amoy na naiwan sa paligid. Lahat kasi ng yun, palatandaan na hindi lang basta hayop ang umatake, lalo na sa buntis. Kilala sa mga kwentong probinsya na mahilig ang mga aswang sa mga buntis, sa mga sanggol na nasa sinapupunan pa. Nanlamig ako sa takot. Kahit na nagsindi ng bonfire, parang hindi sapat yung liwanag at init para itabo yung presensya ng nilalang na yon. Parang kahit saan kami lumingon, may nagmamasid. At kahit yung mga kasama kong tropa at mga guro, ramdam ko rin na hindi kami ligtas. Simula nung gabing yon, hindi na nawala sa isip ko yung itsura ni Ma'am Lisa. Yung mukha niyang puno ng takot, nanginginig, at yung mga mata niya na parang laging may nakikitang hindi namin nakikita. Higit sa lahat, yung nilalang na muntik ng kumitil sa buhay niya at sa dinadala niyang bata. Walang nakatulog nung gabing yon. Lahat ng Boy Scouts may hawak ng mga sulok, nagbabantay sa paligid. Hindi na rin pinatay yung campfire. Pinalibutan namin si Ma'am habang sinusubukang hindi magpanik. Ramdam ko yung takot ng bawat isa sa amin, pero walang nagsasalita.
Tahimik lang kami, pero yung mga mata namin nag-uusap. Iniisip ko kung aabutin pa ba namin yung ikatlong araw o uuwi na lang. Hanggang sa sumikat na yung araw, wala nang nangyaring kakaiba. Yung kaba sa dibdib ko, hindi nawala. Nung kinaumagahan, nagdesisyon kaming uuwi na. Wala nang gustong manatili pa sa bundok na yon. Hindi namin alam kung anong nilalang na yon o kung anong klaseng aswang. Pero ang alam ko, hindi kami ligtas. Pagbalik sa bayan, hindi namin pinag-usapan yung nangyari. Parang lahat kami gustong kalimutan. Pero ako, alam kong hindi ko makakalimutan yon. Tuwing naririnig ko yung kaluskos ng dahon o yung pag-ungol ng aso sa gabi, bumabalik lahat ng alaala. Hindi ako sigurado kung anong aswang yon. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na ako muling babalik sa bundok na yon. Sa tuwing maiisip kong sumali ulit sa jamboree, naaalala ko si Ma'am Liza at yung nilalang na muntik ng kumitil sa kanya at pwede ring sa amin. Maraming taon na nang mangyari to, pero parang kahapon lang dahil sa pag-alala ko. Hanggang dito na lang po ang kwento, Sir Bob. Mag-iingat na lang ang lahat, lalo kung balak na mag-camping sa may kagubatan at kabundukan. Magandang gabi, Sir Bob. Ako si Marco, taga Baguio City. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang kwento na nangyari sa akin at sa mga kasama ko habang nagka-camping kami sa Banawe Rice Terraces. Minsan, makikita natin ang mga lugar na may kagandahan. Pero may mga kwento pala sa likod nito na kayang magpatakot sa kahit sino. Bali ganito po yung nangyari sa amin. Nung mga nakaraang taon, ako at yung mga kaibigan ko nagdesisyon na magbakasyon sa Banawe. Sobrang ganda ng lugar, puno ng kasaysayan at likas na ganda. Nais naming magkaroon ng camping sa gitna ng rice terraces at makita ang mga tanawin na madalas lang ipakita sa mga larawan o mga travel vlogs. Pumunta kami sa isang liblib na lugar malapit sa mga palayan at doon kami nag-set up ng tent. Tahimik ang paligid. Tanging hangin lang ang maririnig. Yung malamlam na liwanag mula sa bituin ang nagbigay liwanag sa aming campsite. Pero sa kabila ng magandang tanawin, may naramdaman akong kakaiba. Habang nag-iimpake kami at naghahanda ng mga gamit, naramdaman ko na may malamig na hanging tumapo sa katawan ko. Tagos siya hanggang buto. Pero hindi ko masyadong pinansin. Akala ko dahil siguro gabi lang at malamig talaga doon. Pumwesto kami sa tent at nagsimulang magpahinga. Kakaunti lang ang amin na pag-usapan, lahat kami ay abala sa paglilibang. Hanggang sa mag-umpisa na ang katahimikan. Maya-maya, sa gitna ng gabi, nagising ako. Naramdaman ko yung biglang pagbagsak ng malamig na hangin at tunog mula sa labas ng tent. Yung para bang may mga yabag na gumugulong sa paligid. Malalakas yung mga hakbang, sabay mga bulong na parang may nagsasalita sa malayo. Nang tanungin ko yung mga kasama ko kung naririnig din ba nila, inisip nila na baka may mga hayop lang na dumadaan o kaya may nadaan na mga magsasaka. Pero sa bawat tunog na naririnig namin, hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Nagpatuloy yung mga yabag at yung tunog ng mga hakbang na nagiging mas malakas pa. Parang may mga nilalang na lumalapit. Nang tinutok namin ang ilaw mula sa aming mga flashlight sa labas ng tent, doon ko unang nakita ang mga anino. Hindi ko agad napansin, pero habang pinagmamasdan namin, may mga kakaibang anino sa dilim na gumagalaw na parang hindi sila apektado ng hangin. Nasa Banawe, so natural yung malamig na hangin. Nagsimula akong magduda. Hindi kasi yun mga anino ng hayop. Kakaibang kaba yung pumasok sa akin at parang may nag-udyok na magmasid pa ng mas mabuti. Doon ko nakita yung mga anino ng mga magsasaka. Nakasuot ng tradisyonal na kasuotan. Mga salungso,
mga gamit sa pagtatanim at pag-aani, at nakaluhod sila habang nagsasaka sa gitna ng dilim. Kung titingnan mula sa malayo, para silang bahagi ng mga taniman at hindi mo agad maiisip na may kakaibang nangyayari. Parang mga ordinaryong manggagawa sila na walang pakialam sa paligid. Yung mga katawan nila na atutok lang sa kanilang mga gawain. Yung parang wala silang ibang mundo kundi ang palayan na naroon sa paligid nila. Ang mas ipinagtaka ko kasi bakit sila nagpapalay ng madilim at 10 oras ng gabi. Habang pinagmamasdan ko ang mga aninong yon, hindi ko maiwasang mas magtaka pa. Kung may mga magsasakang tulad nila, bakit hindi nila kami pinapansin? Hindi sila lumilingon o nag-aalangan na may ibang tao sa lugar bukod sa kanila. Hindi gaya ng karaniwang tao na makikita mo sa kalye, yung mga anino ng magsasakang ito ay hindi nagkakaroon ng reaksyon. Para bang nakaupo sila sa kanilang posisyon at tuloy-tuloy lang sa pagtatanim. Yung para bang may nagkokontrol sa kanila. Nagangat ng ulo yung isang anino. Doon ko nakita ang isang magkasunod na pagkilos. Mabilis na pag-angat na hindi posible sa katawan nitong nakaluhod. Nang makita ko yung itsura ng anino sa ilalim ng ilaw, kinilabutan ako. Wala itong muka, walang mga mata at malabo ang buong katawan. Para itong lumulutang na imahe ng isang tao na patuloy na nagtatrabaho. Isa pang anino ang nag-angat ng ulo. May hawak itong itak na parang pang-ani. Patuloy na gumagalaw sa harap ko at parang walang kamalay-malay. Naandoon kami at nakatingin sa kanila. Rinig namin yung mga kalabaw, pati na yung tunog ng mga agamitan nila sa pagsasaka. Para akong napako sa kinatatayuan. Habang patuloy ang aming pagmamasid sa mga aninong yon, ang bawat galaw nila patuloy lang sa gawain. Walang pakialam kung may mga tao sa paligid. Nagduda ako kaya tinawag ko yung mga kaibigan ko para tingnan nila mabuti. Lahat kami ay natigilan nang makita namin yung mga anino ng mga magsasaka na patuloy na gumagalaw sa gitna ng palayan. Hindi talaga nila kami napapansin. Kinukumbinsi ko pa nga yung sarili ko na baka mga lokal na nagtatrabaho doon sa palayan, pero bakit hindi sila nagpapakita ng reaksyon? Hindi ba nila kami nakikita? Kahit na ilawan ko ang flashlight ang bahaging yon ng palayan, ay hindi pa rin sila tumitingin sa direksyon namin. Habang pinagmamasdan namin sila, biglang nagkaroon ng ingay mula sa likuran namin. May malakas na kaluskos sa mga dahon. Pagtingin namin, wala namang tao o hayop ang naroon. Pagbalik namin ng tingin doon sa mga magsasaka, ay wala na ang mga ito. Pero may napansin kaming kakaibang amoy ng lupa at usok sa paligid. Yung parabang may nagsusunog ng kahoy pero walang apoy. Hindi namin alam kung anong klaseng kababalaghan ang nangyayari sa lugar na yon. Dahil sa takot, nagpasya kami na magtago sa loob ng tent at manatili doon hanggang sa magbukang liwayway. Kinabukasan, nagpasya kaming tanungin ang mga lokal na nagbabantay sa rice terraces tungkol sa aming karanasan. Ayon sa kanila, ang mga yun raw ay mga kaluluwa ng mga magsasaka na namatay sa pagtatrabaho sa palayan. Mga kaluluwang hindi matahimik at patuloy na gumagawa sa lugar na yon. Matagal na panahon na raw nang mangyari yon. Sinasabi pa nila na karamihan sa mga kaluluwang yon ay nakikisalamuha sa mga taong dumadaan o kaya nagkakamping. Habang nakikinig sa mga sinasabi nila, naisip ko na baka yun nga ang dahilan kung bakit kami nakaranas ng ganon. Itong mga kaluluwa na patuloy pa rin ginagawa ang kanilang trabaho hanggang sa kabilang buhay. Sabi ng mga lokal, hindi rin sila nagpapakita o nanghihimasok sa mga tao kung wala silang dahilan. Madalas daw ay nagpapakita lang sila kapag may mga taong lumalapit o pumupunta sa kanilang mga lugar. Matapos yun ay nagdesisyon na kaming bumaba na lamang mula sa bundok at magtungo sa ibang lugar. Hindi na kami muling bumalik pa kung saan kami nag-camping. Masasabi kong ang karanasan na yon ay nag-iwan ng kilabot na magpasa hanggang ngayon
hindi pa rin namin lubos maunawaan yung kababalaghang nangyari. Mayaman ang Pilipinas sa lupa at kasaysayan. Pagpapatunay na dito ang ganda ng Banawe Rice Terraces. Kahit na may mga bahagi nito ang nababalot ng misteryo at madilim na nakaraan. Kakaibang karanasan yon lalo sa mga dayo na tulad namin. Magandang gabi po, Sir Bob. Ako si Eric, taga Norzagaray, Bulacan. May kukwento po akong karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Isang gabi sa bundok na nagbago ng pananaw ko sa mga bagay na akala ko dati ay gawa-gawa lang. Hanggang sa maranasan ko mismo kung gaano katindi ang takot kapag hindi mo alam kung anong klaseng nilalang ang nasa harap mo. Malapit lang talaga sa amin yung bundok. Araw-araw ko siyang nakikita mula sa bintana ng kwarto ko. Pero dahil lumaki ako sa lugar, parang wala na lang. Iba daw pag taga-syudad ka, sabi ng mga pinsan ko na bumibisita tuwing bakasyon. Sobrang ganda daw at sobrang yaman ng kalikasan. Doon ko lang din na-appreciate yung bundok nung madalas na akong isama ni Lolo sa taniman niya sa taas. Nagpatayo kasi siya ng maliit na bahay-bahayan doon para pahingahan ba. Dahil mahilig siya magtanim ng kung ano-ano. Kamatis, sili, talong, at kung ano pang gulay. Presko talaga sa bundok na yon. Yung tipong paghiga mo pa lang, parang ang gaan na ng pakiramdam mo. Pero hindi ko akalain na yung bundok na yon na akala ko'y pang-escape ko sa stress sa bahay, magiging dahilan pala ng pinaka nakakatakot na gabi ko sa buhay. Isang hapon noon, nag-away kami ng nanay ko. Simpleng bagay lang naman. Hindi ko lang kasi nalinis yung kwarto. Tapos ayon, napagalitan na ako. Siyempre, binatilyo pa ako nun. Nasaktan yung pride ko. Ayoko nang marinig pa yung sermon niya. Kaya nagpa siya akong umalis muna. Medyo padilim pa noon nang nasa lubong ko yung tropa ko na sina Jude at Kian. Sinabi ko sa kanila na mag-camping naman kami sa taniman ni Lolo dahil ayoko munang umuwi. Hindi na sila nagdalawang isip. Wala kaming planong seryoso. Basta gusto lang namin ay magpalipas ng gabi doon. Tumambay, kwentuhan, at baka uminom ng konti kung may baon sila. Kumuha pa sila ng kumot at unan, pati mga kandila kasi walang ilaw sa kubo ni Lolo. Masaya pa kami nung umaakyat. Tawanan, asaran, parang normal lang na gabi. Nang maarating kami sa kubo, inayos namin yung mga dala namin at humilata na sa banig. Kakaiba talaga mag-camping sa kubo. Ramdam ko na agad yung lamig ng hangin pero masarap sa balat lalo na't galing kami sa init ng bahay. Habang tumatagal, naging tahimik yung paligid. Unti-unti na rin bumigat yung mga mata ko sa antok. Pero sa gitna ng katahimikan, nagising ako. Hindi ko alam kung anong oras na pero madilim ang paligid. Tanging liwanag lang ng buwan ang nagbibigay ng konting liwanag sa loob ng kubo. Akala ko nung una normal lang. Baka dahil sa lamig kaya ako nagising. Pero hindi. May naririnig ako. Parang may mahinang tumatawag. Napatayo ako ng bahagya at nakiramdam. Naisip ko na baka si Lolo yon. Pero kasi ang alam ko, nasa bahay si Lolo. At kung aakyat man siya, hindi siya ganun kahina magpaparamdam. Isa pa, parang babae yung boses. Hindi naman ganun yung boses ni nanay. Hindi rin nanay nila Jude at Kian kasi alam ko, hindi na rin sila hinahanap ng mga magulang nila. Alam nilang magkakasama kami. Nagtataka ako kung sino yung tumatawag. Pinilit ko na lang bumalik sa pagkakahiga. Inisip ko na guni-guni ko lang. Pero ilang minuto pa, narinig ko ulit at mas malapit na. Psst! Kinilabutan ako dahil alam kong hindi yun normal. Ginising ko agad sina Jude at Gian. Pagdilat nila, tinuro ko lang yung labas ng kubo. Nakiramdam sila at hindi rin nagsalita.
Lahat kami naghintay sa susunod na mangyayari. Hanggang sa marinig na naman namin yon. Pero nung mga oras na yon, hindi na pa-sweet. Mahinang boses ng babae, nanginginig at parang hirap na ang sabi, "Tulungan niyo ako. Huwag niyo akong iwan dito." Nagkatinginan kami. Wala ni isa sa amin ang makagalaw. Nagtanungan pa kami ng kung sino yon at bakit ganoong oras may tao sa bundok. Lahat ng tanong naglalaro na sa isipan namin pero walang makasagot. Nagsalita ulit yung babae at sinabing, "Maawa na kayo." Hindi ko na kinaya kaya kinuha ko yung kandila sabay labas ng kubo. Sina Jude at Kian sumunod sa akin. Parehong nanginginig yung mga kamay. Paglabas namin, wala kaming nakita sa una. Pero hindi tumigil yung boses. Hanggang sa nakita namin siya. Sa may bandang taniman ng talong ni Lolo, may nakalumpasay na babae. Basa ng lupa yung buong katawan niya. Para ba siyang gumapang mula sa ilalim ng lupa? Nakaputi siyang suot pero puro mantsa ng putik at dugo yung damit. Yung buhok naman niya, mahaba at basang-basa, nakatakip sa muka. Ang kinatakutan ko, yung mga mata niya. Nang itaas niya yung ulo niya para tingnan kami, kita kong pulang-pula ang mga mata niya. Yung bibig niya, nakanganga. At doon ko nakita na puno ng dugo yung loob nito. Pero walang sugat sa kanya. Wala siyang galos na dapat pinanggagalingan ng dugo. Inisip namin kung siya ba yung humihingi ng tulong. Imbis na matakot, parang may humihila sa aking palapit. Gusto kong tumulong. Pero nung lalapitan ko na, naramdaman kong hinawakan ako ni Gian sa balikat. Binulungan niya ako na, "Huwag." Bigla akong natauhan. Tumayo yung babae. Pero imbis na lumapit, gumapang siya sa bundok. Parang hindi siya apektado sa pagbalanse. Yung katawan niya, parang ahas na dumidikit sa mga puno't bato. Hindi ko na nga alam kung paano ako nakatayo nun. Si Jude, halos hilahin na ako pabalik sa loob ng kubo. Pero bago pa kami makatakbo, bigla siyang tumigil. Nakatingin lang siya sa amin mula sa taas ng puno. Yung ngiti niya, mahaba na parang hindi sa tao. Tapos narinig ko ulit yung boses niya na ang sabi, "Hindi pa tayo tapos." Parang bumaliktad yung sikmura ko sa takot. Mabilis kaming bumalik sa loob ng kubo. Nagkanda-ugaga sa pagsara ng pinto kahit alam naman namin na walang susi yung lumang kahoy na pinto. Hindi na kami nakatulog nung gabing yon. Ramdam namin yung presensya niya sa paligid. Yung mga yabag sa bubong ng kubo, yung mga mahihinang tawa sa labas, at yung mga kaluskos na parang may kumakalkal sa taniman ni Lolo. Hanggang sa pumutok yung araw, saka lang namin nagawang bumaba. Hindi na kami lumingon pa. Diretso kaming umuwi at kahit pagod na pagod, hindi ko pa rin makalimutan yung muka ng babae. Simula nun, hindi na ako bumalik sa bundok na yon. Si Lolo naman, nagtaka kung bakit nalanta yung mga tanim niya kinabukasan. Hindi na ako nakatiis, kaya kinuwento ko kay Lolo lahat ng nangyari. Habang nagkukwento ako, hindi siya gumalaw na para bang may alam siya. Nang matapos ko yung kwento, tahimik siya saglit bago nagsalita. Siguro daw ay multo o kaluluwa yon ng isang tao na namatay sa baba ng bundok. Sa ilalim ng bundok, sa may bandang kaliwa, may mga ilog na madalas dalawin ng mga turista. Laging puno yun ng tao. May nalulunod o may namamatay daw. Tahimik lang kaming nakikinig sa kanya. Naisip kong hindi ko alam na ganoon pala karaming buhay ang nawawala sa bundok at ilog na yon. Hindi ko alam na may ganoong kasaysayan ng bundok na akala ko ay tahimik at maaliwalas lang. Hindi naman kasi kami nagagawi sa mga ilog dito sa Norzagaray. Pagpapatuloy ni Lolo na sa sobrang tagal na siguro, yung mga kaluluwang yon hindi natagpuan ng kapayapaan. Hindi nalibing ng maayos o baka naman hindi matanggap ng mga pamilya na may ganun palang nangyari. Kaya siguro nanghihingi ng hustisya.
galit na galit sa mga buhay na naroon sa paligid niya. Baka rin daw demonyo na ang may kontrol doon. Hindi na yun simpleng kaluluwa ng tao. Baka yun na yung nagiging dahilan ng galit at paghihiganti ng mga nawalan ng buhay. Maaaring elemento rin na nangunguha ng buhay. Dahil sa mga sinabi ni Lolo, nagkaroon na ako ng takot. Hindi ko alam kung paano ko iisipin ang mga nangyari. Pero parang may katotohanan sa sinabi ni Lolo. Yung mga ilog na puno ng tao araw-araw at mga taong walang malasakit sa mga nangyaring aksidente. Baka nga yun ang dahilan kung bakit galit yung elemento, masamang espiritu o demonyong nananahan doon. Hindi naman daw nananakot si Lolo. Kumbaga nagbibigay lang ng warning na hindi lahat ng hindi natin nakikita ay ligtas. Na kahit gaano katahimik o kaganda ang isang lugar, may mga bagay minsan na hindi natin kayang kontrolin. Minsan, ang kalikasan ay may mga lihim din. Basta ang mahalaga lang daw ay matutuhang irespeto ang mga lugar na hindi pa alam. Baka kung magpatuloy kang magtakaw ng pansin, ikaw ang pansinin nila. At hindi lahat ng tinatawag ka ay dapat mong sundan. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung anong klaseng nilalang yung nagpakita sa amin. Pero yun na talaga yung una at huli kong punta doon sa kubo ni Lolo sa bundok. Ito lang po ang kwento ko, Sir Bob. Sana ay mabasa ninyo.